walang nakayang humarap sa galit ng mga bilyonaryo hanggang sa ang kambal na katulong ang gumawa ng imposible. Si Marcus Thornfield ay hindi lang masungit. Isa siyang naglalakad na bagyong puno ng puot na nakabalot sa navy blue na suit. Sa edad na 42, ang real estate billionaire ay may malamig na abong mga mata na kayang magpatigil ng tao sa gitna ng pangungusap. Ang kanyang galit ay hindi paminsan-minsan. Ito ay palaging bulkaniko, nakatuon sa lahat ng nasa paligid niya. Nakapagtanggal na siya ng 6 na personal na doktor sa loob ng 3 buwan, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil hindi niya matiis na may magsabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. Nang iminungkahi ni E.A. Stevens ang stress management, ibinato ni Marcus ang isang kristal na paperweight sa silid, muntik nang tamaan ang ulo ng doktor. Lumayas ka sa bahay ko, sigaw ni Marcus noong Martes ng umaga, ang kanyang mukha baluktot sa matinding galit. Hindi kita binabayaran ng $600 kada oras para sermunan ako tungkol sa aking pamumuhay. Lumabas ka bago pa kita ipa-blacklist sa lahat ng ospital sa lungsod na ito. Agad na kinuha ni E. Stevens ang kanyang medical bag at tumakbo palabas. Alam na ng mga tauhan ang tunog ng boses na iyon. Ibig sabihin, may mawawala ng trabaho, ng dangal o pareho. Pagkasara ng pinto, hinawakan ni Marcus ang kanyang mesa na gawa sa mahogany. Isang matinding sakit ng ulo ang sumabog sa likod ng kanyang mga mata na parang bomba. Umiikot ang silid, lumabo ang kanyang paningin. Kumapit ang takot sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang pagmamataas ay parang kuta na itinayo niya sa loob ng mga dekada. Hindi siya kailanman aamin ng kahinaan, ng takot, o ng katotohanang siya ay namamatay. Sa kusina, 2 maliit na magkaparehong magkapatid na babae ang nagkuskus ng pinggan. Sina Amara at niya, 8 taong gulang na kambal na may magkatulad na maitim na buhok at ponytail. Pareho silang nakasuot ng itim na damit na may puting apron at kwelyo. Sila ang pinakabatang tauhan na kinuha ni Marcus, bagaman ang empleyado ay hindi tamang salita. Ang kanilang ina, si Grace, ang punong tagapaglinis ng bahay. 6 na buwan na ang nakalipas, nang banta ng matinding sakit ang kanyang buhay. Nakiusap siya kay Marcus na hayaan ang kanyang mga anak na manatili kaysa ipadala sa foster care. Pumayag si Marcus, ngunit may mabagsik na kondisyon, kailangan nilang magtrabaho sa paglilinis at manatiling hindi nakikita. Pinatalsik na naman niya ang doktor, bulong ni Amara habang umaalinggaw ang sigaw ni Marcus. Tumangosin niya. Sabi ni Mama, lalo siyang nagkakasakit. Ramdam ko rin, mahina ang sagot ni Amara. May masamang bagay na lumalaki sa loob niya. At doon nagsimula ang imposible. Sa harap ng mga tauhan, ang 2 batang kambal na katulong ay humawak kay Marcus at nagbigay ng liwanag na hindi maipaliwanag. Sa loob ng ilang minuto, bumalik ang kulay sa kanyang mukha, bumilis ang tibok ng kanyang puso, at bumalik ang kanyang hininga. Nang dumating ang mga paramedic, si Marcus ay nakaupo na, gising, at normal ang lahat ng vital signs. Ang mga resulta ay nakagulat sa lahat. Ipinakita ng mga scan ang ebidensya ng isang kamakailang maliit na stroke na dapat ay nagdulot ng matinding pinsala. Ngunit ipinakita rin nila ang isang imposibleng bagay. Sa loob ng ilang minuto, nakabuo ang utak ni Marcus ng mga bagong daluyan ng dugo na karaniwang inaabot ng mga linggo bago mabuo. Hindi ko pa ito nakita, sabi ni neurologist Chen kay Marcus makalipas ang 3 araw. Ang utak mo ay nag-rewire ng biglaan. Ano mang nangyari bago dumating ang mga paramedic ang nagligtas sa iyo at pumigil sa sakuna? 28 taong gulang na kambal na babae, mahina ang sagot ni Marcus. Ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa akin at pinagaling ako. Nag-alinlangan si Chen. Maaaring trauma ang lumikha ng maling alaala. Hindi ito mali. 20 saksi ang nakakita. Ginawa ng mga batang iyon ang isang bagay na hindi natin maipaliwanag, ngunit nangyari. Umuwi si Marcus noong Biyernes ng gabi, lubos na nabagabag. 3 araw niyang iniisip ang 2 bata na nagligtas sa kanya at kung gaano siya naging malupit sa kanila. Tinawag niya si Grace at ang kambal sa kanyang silid-aralan. Pumasok sila, nanginginig sa takot. Umupo kayo, mahina ang sabi ni Marcus, mas banayad ang boses kaysa dati. Ang kambal ay tila napakaliit sa malalaking upuan, ang kanilang mga paa hindi abot sa sahig. Kailangan ko ng katotohanan. Lahat ng ito. Huminga ng malalim si Grace. May kaloob ang aking mga anak.
Simula pa noong 4 na taon sila. Kaya nilang maramdaman ang sakit at minsan ay magpagaling. Nang sinabi ng mga doktor na mamamatay ako sa loob ng 3 buwan, 6 na buwan na ang nakalipas iyon. Araw-araw nila akong tinutulungan. At gumagaling ako. Hindi namin gustong sabihin sa iyo, mahina ang tinig niya. Sabi ni Mama, iisipin mong kakaiba kami at palalayasin. Bumuhos ang hiya kay Marcos. Tama siya. 1 linggo lang ang nakalipas, gagawin ko iyon. Hindi ko kayo palalayasin, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sabi ng ospital dapat patay na ako o may pinsala sa utak, pero maayos ako. Hindi niyo lang iniligtas ang buhay ko. Ibinigay niyo ulit sa akin. Tumulo ang luha sa pisngi ng kambal. Pero bakit, basag ang boses ni Marcos. Malupit ako sa inyo. Ginawa ko kayong parang mga utusan. Hindi ko man lang alam ang inyong mga pangalan. Bakit niyo iniligtas ang isang tulad ko? Nagtinginan ang kambal sa katumingin kay Marcos. Dahil ikaw ay namamatay, simpleng sagot ni Amara. At kaya naming tumulong. Hindi mahalaga kung masungit ang isang tao, dagdag niya. Kapag may nasasaktan, tutulungan mo kung kaya mo. Nabasag si Marcos. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Ang 2 batang 8 taong gulang ay nagpakita sa kanya ng higit na biyaya kaysa sa naibigay niya sa kahit sino sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagpatawag siya ng emergency staff meeting. Naging malupit ako, diretsyong sabi niya. Isang malupit na amo at mas masahol na tao. 8 araw na ang nakalipas, 2 8 taong gulang na bata ang nagligtas sa akin nang walang doktor na nakagawa. Itinuro niya ang kambal. May kaloob sila na hindi ko maipaliwanag, ngunit higit pa roon, may malasakit sila. Iniligtas nila ang isang taong malupit sa kanila dahil iyon ang tama. Lumakas ang kanyang tinig. Grace, hindi na magtatrabaho ang iyong mga anak dito. Mga bata sila. Nararapat silang nasa paaralan. Nahihiya ako na isang himala ang kailangan para makita iyon. Ipapasok ko sila sa pinakamahusay na pribadong paaralan, buong scholarship. Grace, makakakuha ka ng 50% dagdag na sahod at buong medical coverage. Lahat ng tauhan dito makakakuha ng 40% dagdag na sahod, buong benepisyo, makataong oras. Naging halimaw ako. Magtatapos iyon ngayon. Nagulat ang lahat. Umiyak ang isang matandang tagapaglinis. Ang iba'y pumalakpak. Pagkaraan ng 9 na buwan, binuksan ang Thornfield Community Health Center. 2 beses kada linggo, dumadalaw ang kambal, tumutulong sa mga doktor sa mahihirap na kaso. Tinawag silang G-Angel Twins. Isang hapon, pinanood sila ni Marcos. Si Amara ay nakahawak sa kamay ng isang matandang babae, nakapikit, nakatuon. Si Inya ay pinatawa ang isang batang may sakit habang nararamdaman ang kanyang kirot. Lumapit si Grace, mas malusog kaysa dati. Kamangha-mangha sila, mahina ang sabi ni Marcos. Kamangha-mangha sila, pero ganoon ka na rin ngayon. Hindi lang nila iniligtas ang buhay mo, pinaalala nila na may kaluluwa kang dapat iligtas. 1 taon ang lumipas, hindi na makilala si Marcos mula sa dating malupit na bilyonaryo. Nag-donate siya ng milyon-milyon sa medical research at community health. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya na ang pinakamalaking kapangyarihan ay hindi pera o kontrol. Ito ay malasakit. Kung hinipon ng himalang ito ang iyong kaluluwa, pindutin ang like button at ibahagi. Mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng malasakit at pagbabago. I-click ang notification bell. Salamat sa panonood at tandaan, minsan ang pinakamaliit na mga kamay ang may dala ng pinakamalalaking himala.